Free ka na ba talaga? O baka iniisip mo, free ka na, pero still chained sa kasalanan? Alam niyo po, meron po akong tinatawag na anchored. Ito po yung anchored na word ni Lord sa buhay natin. So, sabi po kanina sa preaching, meron pong word doon na tumimo talaga sa aking puso. Ito po yung Romans 6:18. Sabi po doon, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Grabe, di ba? Na-set free na tayo from sin. At ngayon, slave na tayo through righteousness. Hindi na po dapat tayo nagiging slave doon sa kasalanan. Ito po yung tumimo sa akin puso ngayon, no? So, yun po yung aaralin natin ngayong gabi. Pero sabi po dito kanina sa preaching, yan, sa preaching pa lang, no? Napakaganda talaga ng word ni Lord, no? Ang dami nating natututunan. So, in Exodus po, ito po yung sharing kanina, or yung preaching kanina. God called Moses through the burning bush. So, alam naman po natin yung story nito. May burning bush, syempre, curious si Moses, lumapit siya. 'Di ba? So, dito, nakikita natin, it shows na God initiated it, yung freedom, 'di ba? So, bakit ba tinawag ni Lord si Moses? Tinawag niya to with urgency. Kasi Moses, sa panahon natin, 'di ba, pag tinawag tayo ng paulit-ulit, there is an urgent na kailangan nating gawin. So, God sent Moses to Pharaoh para mapalaya itong mga Israelita sa Ehipto. Kasi ginagawa na po itong slaves, di ba? So, dito, makikita po natin na si Lord talaga yung nag-initiate ng freedom. And also, God revealed Himself to Moses as I am. Yung word na I am po dito, it means the one who delivers and empowers. Grabe, di ba? Dineliver ni Lord yung mga Israelita sa kamay ni Pharaoh, and in-empower ni Lord si Moses para magawa yung mga bagay na ito. At first, syempre hesitant, maraming what if si Moses, syempre tao din, pero alam nyo, napakagaling ni Lord. Si Lord yung nag-empower, di ba? At kung babasahin nyo po yan, makikita nyo po yung word ni Lord kung papaano niya po makikita yung empowerment na ginawa niya kay Moses. So, makikita nyo po yun sa Exodus. Yan, okay? So, fast forward, punta na po tayo sa New Testament, di ba? Tayo naman po ngayon yung niligtas ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Tayo naman po yung pinalaya sa ating mga kasalanan. Hindi po tayo pinalaya lang sa Ehipto, bagkus pinalaya po tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? Kaya nga tinatawag, there is freedom in Christ. Di ba? Totoo naman po. Hindi po dapat natin gawing license to sin yung grace na binigay ng Panginoon sa atin. Alam nyo po, hindi naman po talaga tayo deserving na makalaya or maligtas. Pero dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoon, kaya po tayo ngayon ay naligtas at free na rin sa kasalanan. Diba? So, dito pa lang, makikita natin na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Freedom in Christ doesn't mean that you are being free from doing something, but you are being freed to live in holiness, righteousness, and purpose. Remember mga kapatid, simula nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi na po natin ito buhay. Ang buhay natin ngayon ay dapat na inaalay natin sa Panginoon. We are now slaves of righteousness. So remember, true freedom is not doing whatever you want, but doing what God wants. So that's it for today. Magandang gabi po, mga ka-devotion.